Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Kung saan ka magsimula, kundi kung gaano kataas ang iyong layunin para sa tagumpay. Minsan nahuhulog sa isang henerasyon ang pagiging dakila, maaari kang maging henerasyon na iyon. Walang wika, hindi makakapag-usap sa mga tao at maunawaan sila, hindi makakapagbahagi ng kanilang mga pangarap at ambisyon, mahawakan ang kanilang kasaysayan, maunawaan ang kanilang tula, o masiyahan sa kanilang mga kanta. Naway magkaroon ng katarungan para sa lahat, naway magkaroon ng kapayapaan para sa lahat, naway magkaroon ng trabaho, tinapay, tubig, at asin para sa lahat. Malaman ng bawat isa na para sa bawat isa, ang katawan, ang isip, at ang kaluluwa ay malaya upang mapunan ang kanilang sarili. Ang pag-quit ay humahantong sa, dapat nating gamitin ng malikhaing paraan ang panahon at palaging maunawaan na laging tamang gawin ang tama. Kapag nagsisimula ng kumukulo ang tubig, kamangmangan na patayin ang apoy. Kung iniisip ng isang tao na masama ka, mas masahol siya sa iyo, ang mga taong mas mahusay sa iyo ay hindi lang nag-aalala tungkol sa iyo. Hindi naging isang mandirigma para sa kalayaan ang isang tao sa pag-asang manalo ng mga parangal. Isa sa mga palatandaan ng tunay na pagkakaibigan ay ang pag-enjoy sa komunikasyon. Ang kapayapaan ang pinakamalaking sandata para sa pag-unlad na maaaring magkaroon ang sinumang tao. Upang malaman kung ang iyong kaibigan ay tapat, tanungin siya na magsinungaling sa isa pang kaibigan. Ang musika at pagsasayaw ang nagpapakalma sa akin sa mundo. Walang iisang tao ang makapagliligtas sa isang bansa, maaari mo lamang mailigtas ang isang bansa kung kumilos ka bilang isang kolektibo. Tanging ang mga malayang tao lamang ang makakapagnegosyo, hindi makakapasok sa mga kontrata ang mga bilanggo. May ilang mga kasawian sa mundo na hindi mo mababago tungo sa personal na tagumpay kung mayroon kang bakal na kalooban at ang kinakailangang kakayahan. Ang mga matapang na tao ay hindi natatakot magpatawad para sa kapayapaan. Ang puot ay parang pag-inom ng lason at umaasang papatay sa iyong mga kaaway. Ito ay kung ano ang ginagawa natin sa mga bagay na meron tayo, hindi sa mga bagay na ibinibigay sa atin na naghihiwalay sa isa't isa. Maglakad ng maingat, huminga ng mapayapa, tumawa ng may pagkakulubot. Tayo ay may utang na loob sa ating mga anak, ang pinakamahina at pinakamatamlay na mamamayan sa anumang lipunan, ng isang buhay na malaya mula sa karahasan at takot. Ang edukasyon ay ang pinakamalakas na sandata na maaari mong gamitin upang baguhin ang mundo. Natutunan ko na ang tapang ay hindi pagkawala ng takot, kundi ang tagumpay laban dito. Ang matapang na tao ay hindi yaong hindi nararamdaman ng takot, kundi yaong nagwawagi laban dito. Kapag isang tao ay hindi pinahihintulutan na mabuhay ang buhay na kanyang pinaniniwalaan, wala siyang ibang pagpipilian kundi maging isang lawin. May mga madilim na sandali kung kailan ang aking pananampalataya sa tao ay malubhang sinubok. Ngunit hindi ko maaaring ibigay ang aking sarili sa pagkadismaya, ang paraan ay lumalagapak at kamatayan. Ang isang mabuting ulo at mabuting puso ay laging isang matinding kombinasyon, ngunit kapag idinagdag mo dito ang isang bihasang dila o panulat, saka mo makakamtan ang isang napaka-special na bagay. Laging tila imposible hanggang sa ito'y magawa. Sa akin, sa pinaka-fundamental, ako ay isang optimista, kung iyon ay nagmumula sa kalikasan o sa pag-aaruga, hindi ko masasabi. Ang pagiging optimista ay bahagi ng pagpapanatiling nakatutok ng ulo sa araw, ang pagpapalakad patungo sa harap. Wala namang ipinanganak na may pagtatanim ng galit sa isa't isa dahil sa kulay ng kanilang balat, ang kanilang pinanggalingan, o ang kanilang relihiyon. Ang mga tao ay dapat matuto ng pagkamuhi, at kung maaari nilang matutunan ang pagkamuhi, maaari rin silang turuang magmahal. Ang maging malaya ay hindi lamang pagtanggal ng mga tanikala, kundi ang mabuhay sa paraang nagpapahalaga at nagpapalakas sa kalayaan ng iba. Walang katulad na bumalik sa isang lugar na nananatiling hindi nagbabago upang makahanap ng mga paraan kung paano ka nagbago. Huwag mo akong husgahan sa aking mga tagumpay. Husgahan mo ako sa dami ng beses na bumagsak ako at bumangon muli. Unahin mo mula sa likod at hayaan mong isipin ng iba na sila ay nasa unahan. Hindi ako isang santo, maliban kung iisipin mo ang isang santo bilang isang makasalanan na patuloy na sumusubok. Walang pagnanais na matagpuan sa paglalaro ng maliit, at pagpipilian ng isang buhay na mas mababa sa iyong kakayahan na pamumuhay.
Kung makikipag-usap ka sa isang tao sa wika na nauunawaan niya, iyon ay nagpupunta sa kanyang ulo. Kung makikipag-usap ka sa kanyang wika, iyon ay nagpupunta sa kanyang puso. Hindi mo magagawang makaepekto sa lipunan kung hindi mo binago ang iyong sarili. Ang mga dakilang tagapagpayapa ay mga taong may integridad, katapatan, at kababang loob. Ang pagtatalo sa kahirapan ay hindi isang gawain ng kawang gawa, ito ay isang gawa ng katarungan. Habang pumapailan lang tayo ng ating sariling liwanag, hindi natin namamalayan na binibigyan natin ng pahintulot ang ibang mga tao na gawin ang pareho. Sinasabi na walang tunay na nakakaalam sa isang bansa hanggat hindi pa pumasok sa mga bilangguan nito. Hindi dapat husgahan ang isang bansa base sa kung paano ito humahalili sa mga pinakamataas na mamamayan nito, kundi sa mga pinakamababang mamamayan. Sana'y ang iyong mga pagpili ay magpapakita ng iyong mga pag-asa, hindi ang iyong mga pangamba. Ang isang nagwagi ay isang mangarap na hindi sumusuko. Saan ka tumatayo ay nakasalalay sa kung saan ka nauupo. Isa sa mga bagay na natutunan ko noong ako'y nag-uusap ay na hanggang hindi ko binabago ang aking sarili, hindi ko kayang baguhin ang iba. Ang hitsura ay mahalaga, at tandaan na ngumiti. Pagkatapos umakyat sa isang mahusay na burol, ang tanging makikita mo ay marami pang ibang mga burol na aakyatin. Mabuhay ng parang walang nakatingin at ipahayag ang iyong sarili ng parang lahat ay nakikinig. Hindi maaaring maging handa sa isang bagay habang lihim na naniniwala ka na hindi ito mangyayari. Wala sa itim o puti. Sa aking bansa, nauuna kami sa bilangguan bago maging pangulo.